Usapang ADB naman tayo ngayong araw. 10 adventure scooter na pwede nyong pagpilian ngayong 2025. Alin sa mga ito ang magugustuhan mo at magkano nga ba ang mga presyo? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At kung mahilig naman po kayo sa adventure, ito naman po yung kanilang Honda ADB 160. Napakaastig po nito pong kanyang headlight design. At agaw pansin po, ito pong spike dito na kanyang daytime running light. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong adjustable na windshield. Equipped na po ito ng ABS para po dito sa kanyang front braking system. Naka single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Naka semi dual purpose pattern tires ang mga gulong. Naka fully digital meter panel display. Naka naked handlebar at equipped naman po ito ng smart keyless system para po dito sa kanyang ignition. Located po dito sa gitna ito pong kanyang fuel tank kaya more accessible. At ang ganda rin po nitong kanyang upuan, malapad at malambot kaya very comfortable sakyan. Buksan naman po natin itong kanyang upuan. Ang lawak po pala nito pong kanyang underseat compartment. Very spacious kaya marami po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. Naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. Gumagamit po pala ito ng dual sub-tank shock absorber para po sa kanyang rear suspension. Mayroon din po itong footrest extension. Astig din po ng pagkakadesign nito pong kanyang taillight. At ito po ay naka single rotor disc brake with single pot caliper dito sa likuran para po sa kanyang braking system. Dito sa kaliwa mayroon din po itong side pocket na pwede nating paglagyan ng mga mobile phones. At ang kagandahan niyan ay mayroon na din po siyang integrated na USB charging port. At ang presyo po nito pong kanilang Honda ADB 160 ay nagkakahalaga po ito ng 166,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 31,800 pesos. Ito po yung kanilang pinakabagong Bristol ATR 160. Ito na po yung kanilang version 2. Napakalupit po nito pong kanyang headlight design. Gumagamit po ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang main light. At ang kagandahan niyan, meron po itong adjustable na clear windshield. At ang pinakamalupit dito, equipped po ito ng inverted telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. At ito po ay naka-spokes rim set. At ito po ay naka-dual purpose pattern tires dahil nga ito po ay isang adventure scooter. At equipped naman po ito ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper. At ang kagandahan po ng adventure scooter na ito ay meron na po siyang TCS, also known as Traction Control System. Naka-fully digital meter panel display, naka-naked handlebar, at naka-smart keyless system ang kanyang ignition. Nandirito po sa gitna ito pong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan medyo malalim po, kasyang-kasya naman po rito yung ating mobile phones. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Dalawa pa yung inyong pagpipilian. Mayroon tayong USB-A at USB Type-C. Habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito pong kanyang right side pocket. Pwede po tayo ritong maglagay ng mga gloves, coins, etc. At ang lapad po nito pong kanyang upuan. Two-tone color combination po pala ito ng gray at matte black. At naka-liquid cooled po ang kanyang cooling system. Kaya maaasahan natin sa mga mahahabang biyahe. Maporma din po pala ito pong kanyang exhaust pipe. Black color naman po itong kanyang tip at mayroon naman po itong single exhaust. At ang kagandahan pa po nito ay equip po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. Mayroon na po itong canister at ito po ay adjustable. Ang kanya naman pong preno dito sa likuran ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay naka-dual channel ABS both front and rear. Very unique po ang pagkakadesign. Ito pong kanyang taillight, napakalapad at malaki. Kaya very visible po kayo sa gitna ng daan. At ang presyo naman po nito pong kanilang pinakabagong Bristol ATR 160 version 2 ay nagkakahalaga po ito ng 159,900 pesos. At kapag cash nyo po itong bibilhin ay meron po itong 10,000 discount. At nagkakahalaga na lamang po ito ng 149,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng total of 56,169 pesos. At mayroon naman po itong 5,792 pesos sa loob po yan ng 36 months. At ito naman po yung kanilang Frecon Venture 150 standard version. Mayroon po itong adjustable na windshield which is pwede po natin yang i-adjust depende po sa ating riding preparation. At ang lapad po pala nito pong kanyang headlight. Nagkaroon po siya rito ng split na daytime running light, napakahaba. At gumagamit po pala ito ng dual projector lights para naman po rito sa kanyang headlight. At ito naman pong kanyang front suspension ay gumagamit ng
traditional telescopic fork. Meron po pala siya ritong rubber boots. Meron din po siya ritong additional na light reflector. At naka ABS po pala itong kanyang braking system. Ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At ito naman po ay naka single rotor disc brake na flower design dito sa harapan. At meron po itong 2-pot caliper na gray color. Orange color naman po pala ito pong kanyang stock na mag wheel. At ito po ay naka-semi dual purpose pattern tires. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad po, no? Sa tingin ko siguro may 7 inches to, para po siyang tablet. At colored po yan. Meron din po siyang 2 button selector dito sa bandang ibaba. Naka-naked handlebar at ang kanya naman pong ignition is naka-keyless na po siya. Mayroon din po ata siya ritong integrated na USB charging port. Nandito sa gitna. Ayan, mayroon na din po siyang USB charging port. Pwede na po kayong mag-recharge ng gadgets at mobile phones. Dito naman po sa kanyang left side pocket, buksan natin. Wow, spacious din po siya. Pwede po tayong maglagay rito ng gloves or coins. At nandito naman po sa gitna located dito pong kanyang fuel tank. At napansin ko lang ito pong kanyang upuan is mayroong two-tone color combination na gray at saka black. At ito pong kanyang integrated na grab bar na silver color. Makapal, kaya masasabi natin na matibay. Pwede na po tayong maglagay agad dito ng top box straight out from kasa. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Malapad din. Wow! Napakaastig na itong kanyang taillight. Nagkaroon po siya rito ng V design. Tapos parang nagkaroon ng pakpak ng eagle. At ito pong kanyang mga turn signals is mahaba siya. Nakapop up. LED na rin po siya. Ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Adjustable yan mga ka-LM. Napaka-sporty looks din po pala ng dating nito pong kanyang stock pipe. Nagkaroon ng carbon finish along with silver color. At mayroon naman po itong single exhaust. Ang kanyang braking system dito sa likod is naka-single rotor disc brake na flower design along with single pot caliper. Gaya ng sabi ko, naka-dual purpose pattern tires po ito. Mayroon na din po pala siyang built-in na tire hugger. Naka-liquid cooled naman po ang kanyang cooling system. At ang presyo po pala nito pong kanilang Fecon Venture 150 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 146,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 10,220 pesos. At mayroon naman po itong 7,065 pesos pagdating po sa 36 months. Ito po yung kanilang pinakabagong Bristol ADX 160. Version 2 na po ito. Ito po ay naka 4 bulb na. Napaka-astig talaga nitong napakalapad na kanyang daytime running light. At gumagamit naman po ito ng projector lights para po sa kanyang main headlight. Meron po itong adjustable na windshield, clear color. At ito po ay equipped with inverted telescopic fork. Wow, meron na rin po itong traction control system. Gold color naman po ito pong kanyang rim set. At ito po ay naka-spokes na chrome color. At ito pong kanyang gulong rito sa harapan ay naka-dual purpose pattern tires. Dahil nga ito po ay pang-adventure na scooter. At ito naman po ay equipped with fully digital meter panel display. Naka-keyless ang kanyang ignition at naka-naked handlebar. Nasa gitna ang kanyang fuel tip o ang kanyang fuel tank. At malapad naman po itong kanyang footrest at mayroon po siyang footrest extension. Napakalapad po nitong kanyang upuan, malambot. At yung pagkakatahe is more durable. Silver color naman po itong kanyang integrated na grab bar at converted na po ito as base plate. Pwede na po tayo ritong maglagay ng top box straight out from kasa. At gumagamit naman po ito ng dual sub-tank shock absorber para naman po rito sa kanyang rear suspension. Napakalapad po nito pong kanyang tail light. Very visible po ito day or night time. At napakaganda rin po ng dating nito pong kanyang stock na exhaust pipe. At meron naman po itong single rotor disc brake na flower design para sa kanyang rear braking system with single pad caliper na matte black. At ito po pala ay equipped with liquid cooling system. At ang presyo po ng Bristol ADX 160 ay nagkakahalaga po ito ng 178,000 pesos. At meron naman po itong promo price na 158,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 35,600 pesos. At meron naman po itong 6,648 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang pinakabagong Motorstar Easy Ride 175 ADB. Wow! Ang astig po pala. Unahin po natin ito pong kanyang main headlight. Dito po sa harap, naka V-shape design yan. At makikita natin na makapal ito pong kanyang daytime running light dito po sa bandang harapan. At pag ating tinitigan, ito pong kanyang mga headlight is gumagamit po pala ito ng dual projector lights. At dito po pala sa bandang harapan, mayroon po siya ritong parang triangle na design in black color.
At pagdating naman po rito sa bandang itaas, ito po ay mayroong clear na windshield. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na black color. At ito naman pong kanyang cast wheel is Y design po siya na black color. At ito pong kanyang stock na gulong is naka semi dual purpose pattern tires. Ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad, parang tablet. At ito naman po ay naka naked handlebar na silver color. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Mayroon po itong single pocket. Pwede po tayong maglagay rito ng coins, gloves, or mobile phones. At sa bandang itaas, mayroon na din po pala itong integrated na USB charging port. At located naman po pala rito sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tip. May touch pa ng carbon. Ang lapad nitong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. Buksan natin para masilip naman po natin ang kanyang under seat compartment. Maluwag din po siya. Napansin ko lang, ang ganda po pala nito pong kanyang integrated na grab bar dahil converted na po ito as rear carrier. Yan ang maganda rito. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ayan, maliit lang naman siya, pero ang kagandahan niyan is mayroon na po siyang daytime running light at more visible naman yan pagdating ng gabi dahil nga po yan ay LED na. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. Equip po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. Ito naman pong kanyang stock pipe, very sporty yung kanyang dating. At mayroon naman po itong single exhaust. Silipin naman po natin yung kanyang preno dito sa likuran. Naka-single disc brake na rin po pala ito. Same po sa harapan. With single pot caliper na matte black. At naka-cast wheel po ito na Y design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At of course, gaya ng sabi ko sa inyo, naka-semi dual purpose pattern tires. Naka-air-cooled yung kanyang cooling system. At ang price po nito pong kanilang pinakabagong Easy Ride 175 EDB ay nagkakahalaga po ito ng 87,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 7,455 pesos. At mayroon naman po itong 4,286 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang pinakabagong Rossi Adventure X 150i. Napaka-astig, no? Hindi na po talaga nagpapahuli si Rossi pagdating sa kanyang mga modern na motorcycle. Dahil maski siya, naglabas na rin po siya ng adventure scooter. Silipin po natin itong kanyang headlight. Gumagamit po pala ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang mga ilaw. At ang very attractive dito po sa kanilang adventure scooter, nagkaroon ng touch ng carbon. Ito pong kanyang mga facial cover hanggang rito sa bandang itaas. At ang kagandahan niya nito pong adventure scooter na to is mayroon po siyang windshield. At ito po ay adjustable. So pwede po natin yang i-adjust depende po sa ating riding preparation. Ito po palang kanyang mga turn signals ay located po pala rito po sa bandang itaas. Ito po pala ay gumagamit ng traditional telescopic fork, glossy black, at mayroon naman pong rubber protector po rito. May nakagay po pala rito na CBS na decal, combination brake system. So ang kagandahan po niyan ay nakakapagbigay po yan ng balance na stopping power. At ito naman pong kanyang single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. At ito pong kanyang cast wheel, kalesa type po pala yung ginamit nila rito at matte brown color naman po siya. Ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka semi dual purpose pattern tires, tubeless na po yan. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Malapad din po siya at nagkaroon po siya ng 2 button selector dito sa magkabila. At dito po pala sa gilid, mayroon na rin po pala siyang integrated dito na USB charging port. At ang kanya naman pong ignition ay gumagamit po ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang lock for safety purposes. At dito na rin po yung kanyang set opener. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, sa kaliwa, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, hazard, turn signal selector at ang kanyang horn. Matte black color naman po ito pong kanyang rear brake. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch. May on and off para po sa kanyang headlight.
at ang kanyang electric starter. At dito po sa kaliwa, nandito naman po itong kanyang front pocket. Malalim din po siya na mahaba, so pwede po tayong maglagay ng mobile phones dyan. Pagdating po pala rito po sa kanyang fuel tank, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 11 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ito naman pong kanyang upuan, single color lang naman po siya na matte black. Buksan naman po natin itong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasya po rito ang isang full face helmet. Silipin po natin itong kanyang taillight. Napakalaki po nitong kanyang taillight. At ito talaga wala siyang ginaya. Talagang original design niya po. Ito po pala ay equipped with dual shock absorber. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130/70-13. At ang presyo naman po pala nito pong kanilang Rossi Adventure X 150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 110,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 10,000 pesos. At mayroon naman po itong 4,495 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Ito ang pinakabagong Kymco Dink R150. At ito po yung kanilang entry pagdating po sa kanilang adventure scooter. Dito sa harap, agaw pansin agad dito pong kanyang headlight. Dahil kung inyong mapapansin, no, naka-emboss to at saka mahaba. And then pag ating sinilip pa yan, no, nagkaroon po siya rito ng tatlong partition. Nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. Bukod dyan, para sa akin, very unique yung pagkakaroon niya rito ng napakalapad at napakalaking daytime running light. No? Parang payaso na nagkaroon ng tears of joy. At ito pong kanyang visor is clear color po siya and then napakalaki rin. At dito may makikita po tayo rito na emblem ha. Hindi po siya decal, emblem po siya. So nakalagay rito is TCS, also known as traction control system. At dito naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. At dito naman po sa kanyang braking system, ang ganda no, napakakapal at saka flower design siya kaya talagang very attractive. Along with dual path caliper na matte black. Dito sa harap ito po ay mayroong 120/70-13. Silipin naman natin itong kanyang fully digital panel meter. You know, ang ganda rin ng design, no? Nagkaroon ng bilog sa gitna. And then mayroon po siyang left and right. And then dito may makikita po tayo rito na light indicators. Pag binuksan po natin yan, ayan, mayroon na po siyang integrated na USB charging port. Dumako naman tayo sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with all-in-one keyless system. Dahil nga po, makikita natin dito, included na po rito yung kanyang fuel tank opener at saka yung kanyang seat opener. Kaya tinawag siya na keyless all-in-one. Push lang po natin, buksan natin. Ayan, medyo malalim din po siya. So kasyang-kasya rito yung mga gloves natin. Nandito naman po itong kanyang fuel tiff. Well, anyway, mga ka-LM, ito po palang ating Kymco Dink R150 ay mayroon pong 10.7 liters na fuel tank capacity. Anti-slip po yung pagkaka-design. And then nagkaroon pa po siya rito ng footrest extension. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Dink R. Ayan o, 3D emblem po yan na naka-emboss. Matte black color yung kanyang engine cover. May naka-intact po rito na Kymco. Ito po ay equipped with dual shock absorber. Ang lapad din pala nitong kanyang integrated na grab bar. Ang lapad po nitong kanyang tail light. Ayan o, nagkaroon pa ng napakakapal na daytime running light dito. Very attractive talaga siya. Equipped po ito ng single rotor disc brake with 2-path caliper. Ayan o, Kymco brand. So matte black din po yung color. At ang sukat ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 130/70-13. Dumako naman po tayo rito sa kanyang stock pipe. Yun o, napakalapad din itong kanyang head protection guard. At yung tip niya is matte black lang din po siya. So yung kanyang upuan mga ka-LM, mayroon pa kasi siyang plastic, di natin pwedeng tanggalin. Nagkaroon po pala siya rito ng utility hook. Buksan natin. Yun o, napakaluwag nitong kanyang underseat compartment. At ang presyo po ng ating Kymco Dink R150 ay nagkakahalaga po ng 152,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 22,935 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,820 pesos sa loob ng 3 taon. Ito ang pinakabagong adventure scooter ng Skygo Philippines, ang KPB 150. Then makikita naman natin dito itong kanyang napakagandang daytime running light. Ito na rin po mismo yung nagsilbing kanyang partition dito sa gitna. At the same time, nahahati po sa dalawa itong kanyang LED lights. Kaya nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. And then meron pong additional lights dito sa taas. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, ito po ay equipped with flower rotor disc brake.
along with 2-pot caliper. So black naman po yung ginamit nila rito. The same time, ang kanya naman pong front suspension, equipped naman po ito ng traditional telescopic fork. And then black color naman po yan mga ka-LM. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 100/80-14. Napakaganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang visor or windshield. At makikita natin, adjustable po ito. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Equipped naman po ito ng key ignition push. So pagbukas po natin, ay malalim din mga ka-LM, marami din tayong pwedeng ilagay. So dito naman po sa kabila, buksan natin, ayan. So dito mas interesting kasi mas maraming mga features na makikita rito. So dito mga ka-LM, mayroon po tayo ditong car lighter, which is adapter, pwede tayong gumamit dito. So for other purposes. And then mayroon naman po tayo ditong USB ready. Ayan o. So type A yan. Ito naman po yung kanyang footrest. So rubber type naman yung kanyang cover. Equip na rin po ito ng side stand engine cut off. Black color naman po itong kulay ng kanyang engine. Pagdating naman po rito sa kanyang tail light. Ayan o. LED na rin yan mga ka-LM o. So ang ganda nitong kanyang daytime running light dito. Itong kanyang braking system dito sa likod. Equip pa rin ito ng flower rotor disc brake, along with single pot caliper. Pagdating naman po sa kanyang suspension, equip po ito ng single shock absorber, which is monoshock naman po ito. At mayroon po itong sukat na 120/70-14. So yan po yung itsura nitong kanyang exhaust pipe cover or head protection guard. Nandito naman po itong kanyang radiator cover, matte black color naman yan. So alam na natin mga ka-LM, pag ito po ay mayroong radiator, syempre equip po yan ng liquid cooling system. Mapunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Napakaganda rin itong kanyang seat cover. Nagkaroon po rito ng dual tone color combination. Buksan naman natin para makita natin itong kanyang underseat compartment. So medyo maluwag din mga ka-LM. Kasyang-kasya naman dito yung mga important belongings na kailangan nating ilagay, like jacket, gloves, papers, and then additional tools. At ang presyo po ng ating Skygo Keepy B150 ay nagkakahalaga ng 112,800 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 8,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,995 pesos sa loob ng 3 taon.